Mapagpalang araw mga lalabs, yung nakikita nyo po yan ay hindi po yan usok, kundi yan po ay clouds. So maraming bagay lalabs, thank you Lord pala, and I am grateful dahil ngayong araw ay araw ng Biyernes. Panglimang araw lalabs na hindi bumuhos ulan sa buong maghapon. Umulan kagabi, yun naman prayer ko kasi kailangan din ng ulan sa iba-ibang lugar sa mga pananimbat. Sabi ko naman ang prayer ko isa na sa gabi lang para hindi maapektuhan ang ating trabaho dahil ang trabaho natin no work no pay, and yung bubong nitong itong farm ay net lamang, so yan po ay butas-butas. So pag bumuhos ang ulan talagang bagsak sa lupa, wala talagang bumubuhos na galing sa taas na hindi sa lupa babagsak, kaya magpakabait, di joke lang. So yun lalabas, so we have a lot of things that we need to be grateful and thankful and looking forward doon sa mga bagay na darating pa. Hindi tayo nauubusan ng pag-asa. So ang tao po ay dapat punong-puno ng pag-asa. At lagi tayo dapat na umasa sa grasya at biyaya ng Panginoon dahil napangyayari niya ang lahat ng bagay. Apart from God, we can do nothing. So yun nga lalabs, ito ay yung damo patuloy na tumataas, sana all tumatangkad, and lalabs mapapansin yung hitik na hitik sa bulaklak, and bagay na nakakatuwa dahil tuloy-tuloy pa rin ang harvest ngayon. So ulit-ulit lang, ulit-ulit ang trabaho, ulit-ulit ang pagpipitas dahil paulit-ulit din na ang cycle ng trabaho sa farm. So ngayon ay namumunga na at patuloy na namumunga. Ang pinitas nila kahapon pang 5 pick na yun lalab sa isang block. So grabe, sobrang dami. So hindi pala siya katulad ng mga stone fruit. Nang stone fruit lalabs hanggang pang-4 lang na pick and pruning na. Pero dito lalabs pa ulit-ulit. So ibig sabihin dahil pa ulit-ulit hindi natatapos, hindi na uubos. So habang nagsasalita ako nakita ko ito nakalayo sa drift line. So kailangan natin siya ilapit. So ganun ang buhay, dapat lagi tayong nakakonect sa Panginoon, nakalapit. Dapat para lumiwanag ang ilaw, dapat lagi siyang naka-light on. Lights on, lights off. So dapat ayun, habang nagsasalita ako, alam niyo po lalab ako po pag nagtatrabaho, habang minsan may kausap ako, tumatakbo yung isip ko yung mga bagay na pinaplano, mga bagay na susunod pang gagawin, at habang kahit gumagawa ko ng content ng video, yung mata ko umiikot-ikot para naman nagtatrabaho ang mata habang nagtatrabaho ang bibig, and nakahawak ang kamay. So yun lalabs, maraming bagay na dapat ipagpasalamat sa Panginoon kasi ang dami niyang pwedeng gawin. Dapat nakapokus tayo dun sa mga bagay na magaganda. Huwag natin pokusan yung mga bagay na nakakapagpalungkot, mga bagay na nakakapagpahina ng loob. Bagkos katulad itong tuyo na dahon, tinatanggal to para hindi na maapektuhan ang pananim. So hindi na makakasira katulad ng isang kamatis na lagi ko naririnig sa mga matatanda. Pag ang bulok na kamatis, pag sinama mo sa hindi bulok, yan po ay maaapektuhan. Ano ang connect? Bulok ng ngipin. Ano ang connect lalabs? Mga bagay na nakakatoxic, mga bagay na nakakaapekto sa buhay natin, mga bagay na nakakapanghina ng ating kalooban, hindi nagpapalakas, hindi nagpapatibay ng ating mga sikmura at kalamnan, ng ating mga kalooban sa pagharap ng hamon ng buhay. Umiwas tayo dun lalab sa mga taong nagbibigay ng negative sa buhay natin. Avoid and iwasan natin. Protektahan natin ang kapayapaan ng ating kaisipan kasi napakasarap mamuhay ng may takot sa Panginoon. Napakasarap mamuhay ng mamuhay na may kapayapaan in everyday. So ayan lalab, so mapapansin nyo sumikat na yung araw at patuloy na pagpatak ng dahil umulan kagabi hanggang kanina pagpasok ko ng 6:45. So patuloy na bumabagsak kaya makapal po ang ating mukha, hindi rin yung jacket natin. So patuloy pa rin lalabs ang aking pagkukuha ng tubig ng sample. So yan po talaga ang routine ko everyday. So natatapos po ako ng 12:30 to 1 and then break time ko po yan after. 30 minutes lamang pa ako nagbe-break time dito lalabs, pero hindi po nililimit ang pag-break time. Nakadepende po yan sa'yo. Pwedeng 30 minutes, pwedeng 45 minutes, pwedeng 1 hour. So all yours, the decision is all yours. Sa iyo na kung gusto mo, pero lalabs, ayun na nga. So for today's video, haba na introduction ko, mamaya ang gagawin ko lalabs ay magkakabit ako after ng aking lunch. Ako ay dahil hindi ko natapos lalabs ang isang block dito. So magkakabit ulit ako ng tawag dito nito,
magkakabit ako nitong brown clips. And meron na po akong may deliver na po na red clips. So, ang lawak niyan lalabs. Iisa-isahin ko yan lalab. Isa-isang row. Ang gagawin ko lalabs, grabe. Alam niyo po ba, halos umikot-ikot na ako dito kasi ang daming gagawing trabaho. Ang daming, Diyos ko Lord, hindi na matapos-tapos. And praise God dahil sa trabaho, sabi nga ni Mama, ano ba yan trabaho mo hindi na tapos-tapos? Sabi ko, Ma, ang trabaho dapat hindi na tatapos. Dapat pagkatapos sa isang bagay na nagawa mo yung trabaho, may gagawin ka ulit. Kasi pag wala na tayong trabaho, wala na tayong resources, wala na tayong kikitain, wala na tayong pagkukunan, at hindi na tayo pasusubilin. At malamang tatanggalin na tayo sa kumpanya dahil wala nang gagawin. So dapat ang trabaho ay tuloy-tuloy. Dahil tuloy-tuloy din ang sweldo at tuloy-tuloy ang ating mga binabayaran at patuloy na lumalaki, lumalawak. Kaya dapat lumalawak din ang kaalaman at diskarte sa buhay. And dapat lagi tayo nagpipray na bigyan pa tayo ng Lord na mag-open pa maraming doors, opportunity hanggat able tayo and capable tayo dun sa bagay na hinihingi natin. Worth it tayo dun sa hinihingi natin. Deserve natin yung bagay na yon. And kaya ng katawan natin, ipag-pray natin na magbukas pa ng maraming opportunity and open doors. Inyan lagi ang pinagpipray ko araw-araw. Na magbukas na maraming door, opportunity, extra income, and bagay. Huwag niyo pong sabihin na hindi ako nakukontento or mukha akong pera. May mga bagay tayo na pinapangarap. Hanggat may lakas, hanggat kaya ng katawan natin. Pero huwag natin aabusuhin ang katawan natin kasi sabi sa Bible, mahalin natin yung katawan natin kasi templo yan ng Panginoon. Hindi dapat sinisira. Sinisira sa kung ano-ano, sa mga bisyo. Sinisira sa yung bibig natin, iwasan na makapanakit ng kapwa at makapagkatha ng mga kwento na walang kakwenta-kwenta, lalo na kung hindi totoo. Huwag nyo pong ipagkalat yan. Ang ipagkalat nyo yung mabubuting bagay, yung mabuting balita na pwede magbigay ng lakas ng loob, pag-asa sa mga taong pinanghihinaan. Hindi yung mga bagay na naghahasik ka ng lagim, naghahasik ka ng kaguluhan sa kapwa mo, na antahimik ng kapwa mo, ng katabi mo. Iimbakan mo ng kung ano-anong chismis, iimbakan mo ng kung ano-anong kwento na wala naman silang pakialam at wala ka rin pakialam sa buhay ng iba. Kasi lahat tayo may mga pagkakamali, lahat tayo may mga bagay na nagagawang hindi magaganda. Pero dapat hinihingi natin yan ng tawad, and you don't care about that kasi it's none of your business. Your business is yourself. Kung ano yung sarili mo, atupagin mo yung sarili mo. Yung sarili mo ang intindihin mo, hindi yung buhay ng ibang tao. Kasi hindi ka kikita yan. Hindi kita kapatid. Hindi ka kikita dyan. Kapwa. People. Person. Hindi ka kikita dyan. Kasi kikita ka doon sa mga kikita ka, baka makakita ka ng mga star, baka makatagpo ka ng mainit ang ulo. Star ang makikita mo. So anyway, so yun tayo, balik tayo sa ating trabaho. Sobrang saya, sobrang lalabs kasi pang 5 araw na ngayon. So bukas ay araw ng Saturday, tuloy-tuloy ang ating pasok and sobrang blessing talaga. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung gagawin ko ulit. So ngayon kuha muna ako ng dahil nandito na ako. So magpapalit ako ng jacket dahil naiinita na ako. Winter dito pero hindi masyado malamig dito sa part ng pinagtatrabahuan ko. So ang brum-brum. Ito na ang aking mga parapernalya at kukuha na tayo, mag-uumpisa na tayo ng ating trabaho. So kumusta naman ang ating tubig na may puno lumot? Ayan, magsisimula na nga tayo. Ilalagay natin ito dito. And andyan ang aking gloves. At ang aking lagay ng mga sample ng tubig. And praise God, thank you Lord pala sa patuloy na nagbibigay at sumusuporta. Hindi tayo pa inabayaan magutom. Salamat po dito. Ayan, thank you so much. Pagpalain ka ni Lord ng todo-todo, siksik, liglig at umaapaw pa. Lalabs, tapos na ang aking break time. Ito na nga lalabs ang ating gagawin. Nagawa ko na yun lalabs hanggang doon sa dulo. From the very beginning hanggang sa hopefully matapos ko to hanggang din dun sa dulo lalabs. So, ang gagawin natin lalabs ay maglalagay tayo ng red clip para hindi po mabugbog yung mga puno. Ayan, may dalawa pa ako naiwan dyan.
So punta tayo. Yan, may nag-i-spray. Yung bagong tanim lalabs. Ang kapal ng ulap. Umaambon-ambon pero hindi naman malakas. Kaya nga ambon eh. Ay, marami pa pala sila. Hopefully matapos ko yan lalabs. And then dito yung clips. Tingnan nyo naman ang daming clips oh. So yan ang gagawin natin. Ang daming clips. Clips in clip. So kailangan natin ng makapal na mukha. Makapal na gloves. Ito ang ating gloves. Kasi ano, tawag dito. Masakit sa kamay yung pag-push ng kakapain mo yung butas. Tapos ipapasak mo tong clip na to. So yan. Tapos yung tubig ko pala naiwan. Yan ang gagawin ko lalabas hanggang uwian. Makapal na yung damo. Tapos brown clip naman ang ilalagay ko sa kabila. Magkaiba po sila ng sukat. So ang isa po ay 14mm. Tapos ito yung maliit. Tapos yung yung gagawin ko ngayon ay 18. Tapos maglalagay din ako. Ayan, umaraw na ulit. Parang baliw lang. Paiba-iba ang panahon. So yan lalabs, papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng clip dito sa gagawin ko. Para may idea po kayo kung paano gawin. Napakadali. May lagay ng tubig. Tapos tumuupo tayo. Magla-gloves tayo ng makapal. Masyado mataas yung upuan. Kaya tayo. Masakit yuyuko tayo. Gurang na. So ayan, start na tayo lalabs. So ayan yung yung clip lalabs. Ito yung medyo mahaba. So itutusok natin yan dito sa butas. So andito yung butas. Ayan. So hindi ko po nilalagyan yung dalawa. Isa-isa lang po ang nilalagyan. Kasi pag nilagyan yung dalawa, wala nang aagos. Pag binuksan yung tubig, hindi na siya aagos. So iba-ibang trabaho. Ayan, dami nito lalabs. So iba-ibang trabaho. So ayan yung butas lalabs. So ito yung butas. Tapos andito yung clip. So papasakan natin siya lalabs. Titingnan natin kung kaya na isa kong kamay. Ayan. So kailangan ko mag-gloves kasi yung tubig pag umagos yan mamaya, and makikita natin mamaya yan kung hindi na siya aagos. So isa-isa lang lalabs ang nilalagay. Itong butas, ito yung clip. Ayan, nilalagay natin. So pansin nyo, ito butas, ito yung mahaba, kausli. Yan. And then clip. Ayan, ganyan lang po lalabs ang gagawin ko. Lalabs, andyan yung nagkakabit lalabs ng net sa taas. Ayan, habang nandito ako sa baba, naglalagay ng clip. Andyan naman may nagkakabit ng net. So yan po yung proseso ng pagkabit ng net. Ito lalabs sa irrigation. Tingnan nyo, andyan yung makina, tapos andyan sila sa baba, ay sa taas. So andun yung control sa taas. Ayan, hindi ko alam kung mahirap yan kasi hindi ko pa na-experience yan. So yan, lalabs, malapit na.
Kakabit na siya ng net dito sa irrigation para hindi pasukan ng, kasi andito kasi yung mga bagong pananim. Andyan lalabs yung mga bagong pananim at nilalagyan ko ng clip mababa. So kailangan ng protection ng cover para hindi makapasok yung ibon. So ayan na po siya lalabs. Tingnan nyo po, mano-mano ang kabit. Yun, zoom natin. Ayan lalabs, oh. Mano-mano ang kabit ng net. Lalabs, ayan na nga, natapos ko na ang aking ginawa. Kung mapapansin nyo lalabs ay nangalahati siya. Kanina punong-puno po yan nung dinala ko dito. Ngayon po ay nakangalahati na. So natapos na po isang block ngayong araw. So actually araw ko itong ginawa kasi paputol-putol. Nag-i-start lang naman ako ay nag-i-start lang naman ako ay minsan 1:30 hanggang 4 or 4:30 or 5. Iba-iba po kaya kasi iba-iba po ang ginagawa, iba-iba po ang trabaho dito sa farm. So ayan lalabs, maraming pong salamat sa patuloy na pagtutok at panonood ng aking mga video. Huwag po kayong magsawa dahil marami pa po tayong ilalabas na mga video kung paano, kung ano pa mga ginagawa at trabaho dito sa bukid ng blueberry. Ayan, thank you so much po and mag-ingat po ang lahat. Shoutout sa family ko sa Bicol, sa Antipolo. Dios mabalos.